Praise God! Purihin ang Panginoon Diyos. So tuloy-tuloy lang po natin ang pag-aaral natin dito. Sana nasasabik po tayo, linggo-linggo. Para tong series eh. Sino sa inyo rito yung talagang nagbi-binge watch ng series? Yung pag may sinimulan na series, parang gustong tapusin lahat sa isang upuan. Kahit gaano kahaba. Yung parang sayang kasi, yung nasa isip niya, parang sayang kasi yung araw kung hindi ko tatapusin ngayon. Ganon din po ako mag-watch ng series. Tapos kahit anong gusto mong pilit tapusin, ang haba. Kaya susubaybayan mo na lang. Yung iba nagawa na tinatapos, One Piece. O yun naman pinakamahaba, tama. Hindi ko matapos-tapos kasi titignan mo pa lang gaano karami yung dapat mong panoorin. Nakakatamad na. Pero may mga tumatapos. Tama? Hallelujah. Sana ganon din po tayo tuwing linggo. Bago sumapit ang linggo, iniisip na po natin, ano kaya ang pag-aaralan namin sa simbahan ngayon? Ano kaya ang bago naming matutuklasan tungkol sa kaharian ng Diyos ngayon? Ang pag-aaralan po natin ngayong linggo, ang title po nito, alam na alam nyo na po lahat to. Kasi kung Christian ka, alam po ito. Ito po yung tinatawag nating Great Commission. Pastor, teka lang, akala ko ba kingdom ang pinag-uusapan natin dito? Bakit Great Commission, may kinalaman po ba sa kingdom yan? May kinalaman po kaya sa kingdom ang Great Commission? Amen. Of course. Dahil ang nag-iwan ng Great Commission ay ang ating hari na Panginoong Jesus. Sabi nga sa isang taong malapit na mamaalam, alam mo, pinagpala yung mga tao na alam nilang magbababay na sila sa world. Tama? Kasi bago sila umalis, talagang kung may chance ka na malaman kung kailan ka mamamatay, talagang gagawin mo na lahat eh. O yung iba sa inyo, pag alam mong kailan mamamatay, talagang papakaloko na, magnanakaw na ng bangko, magyayolo na, hindi ganon. Pero kung alam mo kung ikaw yung mamamaalam na, magpapakabait ka na, ibibilin mo na sa lahat yung mga gusto mong ibilin. At yung salita ng mga tao na talaga namang lalo kung medyo may sinabi ka sa buhay, lalo kung mayaman ka, tama? Lalo kung ikaw ay popular, lahat ng lalabas sa bibig ng tao na yun, hindi na niya naisip, hindi niya nasasabihin na wala ka makikita dito mamamatay na, nasasabihin pa niya sa asawa, anak niya o kung sino man na, yung kotse ko ha, huwag niyong gagasgasan ha. Wala nang ganon. Ang lahat na nang sasabihin niya, magpakabuti ka anak. Huwag mong sayangin pera ni tati. Walang ganon, tama? Jesus Christ, nung siya po ay malapit nang bumalik sa Father God, siya po ay nagbilin sa kanyang mga disciples. Yan. So yung last na mga salita ng Panginoong Yesus, sa buong New Testament, mga turo ni Jesus, miracles na ginawa niya, mga utos na binigay niya, ito yung culmination ng mga utos niya. Ito yung pinakabuod ng lahat na dapat natin gagawin. So sabi sa Matthew 28 verse 18 to 20, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Pwede po bang lahat tayo yumuko? Ama, marami pong salamat, O Diyos, sa pagkakabasa ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagsama niyo po sa amin dito sa lugar na to ng LCC. Thank you for enveloping us with your holy presence. Thank you for the embrace. Thank you for the comfort, O Lord. Marami pong salamat sa lahat ng kapatid ko na dinala mo dito, na sabik sa iyong presensya, papurihan ka at makinig na iyong salita. Lord, sa pagkakataon na to, hinihiling ko ang iyong pangunguna. Itago niyo po ako sa inyong likuran, inyong kalwalhatian ng mahayag, makapahayagan nagmumula sa iyo, ang maririnig ng bawat isa. Ihanda mo ang puso at isipan ng mga kapatid ko, Panginoon, upang pumasok ng matiwasay ang iyong salta. I pray, O Lord, na ang aming matututunan sa oras na ito ay magbigay sa amin ng kalakasan, encouragement, O God, rebuke kung kailangan, at may isa pamuhay namin sa araw-araw namin bilang isang mamamayan ng iyong kaharian. Marami pong salamat sa iyong papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah!
Question, meron po ba akong kasama dito na kinoconsider niya yung sarili niya bilang isang disipulo ni Kristo? Meron po ba? Teka lang. Dito, sa side na to, meron po bang mga disipulo ni Kristo rito? Dito. Dito, meron po bang mga disipulo ni Kristo rito? Dito kaya? Thank you, Lord. Tayo po lahat ay supposed to be disciples of Christ. So, yan po yung pag-uusapan natin. Church, hindi po tayo naligtas at napabilang sa kanyang iglesia. Ito po yung pinag-aaralan natin last week, kung naaalala ninyo. Church and the kingdom. Tama? Tayo raw po ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Tayo raw po ay itinuring na church or iglesia. The called out ones. Tayo po yun. Ang church, hindi lang po itong basta structure na to. Ang church ay tayo mismo. Hindi raw po tayo tinawag, naligtas, napabilang sa church para lamang maghintay ng katapusan. We are not called just to wait for the end to come. Hindi po tayo nandito para lang sana dumating ka na, Lord. Ba't hindi na lang ipag-pray mo, sana mamatay ka na? Ganun din yun, tama? Sino po ritong gustong makita si Lord? Sinong gusto lang mauna? Wala naman. Meron po tayong tungkulin at responsibilidad. Sabi mo nga sa katabi mo, may tungkulin ka at responsibilidad. Totoo. Ay nako. Na kailangan nating magampanan. Hindi tayo naging born-again Christian para kumapal lang ang libro ng buhay. Hindi po tayo pampakapal lang ng libro. Hindi lang tayo pampuno ng mga bakanteng upuan dito. Merong iniatang na tungkulin ng Panginoong Jesus at ito nga yung iniwanan niya bago siya bumalik sa Ama. Kaya nga pinauna niya na sabi, all authority in heaven and on earth has been given to me na kay Jesus na. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you. Sa dulo ng sabi ni Jesus, and lo, I am with you, even to the very end of the age. Yung authority na kay Jesus, pero kasama natin siya hanggang dulo. Ngayon, ano po ba ang responsibilidad natin? The absolute responsibility of the church is to obey the Great Commission. That's our absolute responsibility. Naalala niyo po ba yung number one culture sa Kingdom of God? Ano yung number one culture? Pagsunod or obedience. Meron daw pong kultura sa kaharian ng Diyos. Alam mo, pag sinabi mo kasing culture, kaya nga kultura kahit na hindi mo kilala yung tao, alam mo kung taga saan yan. Dahil sa kultura na ginagampanan niya. Tama? Pag pumunta ka sa Amerika or sa ibang bansa, pag nakakita ka ng bahay na mga sapatos ay nasa labas, alam mo ng madaking porsyento, Asian yung mga nakatira doon. Tama? Kasi tayong mga Asian, talagang bihira tayo magpasok ng mga sapatos natin sa loob. Alam mo na ng mga taga-Asia yan. It's a culture. Tayong mga Christian at citizen of the kingdom, kailangan yung kultura natin nakikita rin. Hindi kailangan napakagaling mo mag-preach. Hindi kailangan na napakagaling mo mag-share ng verse. Hindi kailangan na magmukha kang santo, banal na aso. Hindi kailangan na magmukha kang gano'n. Kailangan lang makita yung kultura ng kaharian sa'yo. Ang ano rin number one culture? Obedience. Pagsunod. Ayun yung sabi ni Jesus, di ba? Teaching them to obey. Ano yung pangalawang culture? Total dependence sa Panginoon. Yan. So sa unang culture, kailangan daw sumusunod tayo. So yan yung absolute responsibility natin. Ang hindi sumusunod, mga lawbreakers.
pasaway. So ready na po ba tayo? Meron tayong 3 pag-uusapan lang. Ito yung tinatawag na the task of the church. Itong ating task. Ano po yung task sa Tagalog? Gawain. Ano po yung task? Layunin, tungkulin, mga iniatang na dapat gawin, responsibilidad, yan. The task of the church, 3 lang po. So inihiling ko bawat isa na focus. Sa mga hindi nagsusulat dyan, all eyes on me. Okay, all eyes on me, all ears. 3 lang po to, mabilis lang. Number 1, na task natin, to herald Christ as the King over all the earth and judge of all mankind, who now commands all men everywhere to repent. Pastor, di ko kasi maintindihan. To herald Christ. Ano bang ibig sabihin ng herald? Ang ilalagay ko na nga lang sana dyan is to proclaim Christ, kasi medyo synonym naman. To share Christ. Kaso nung sinearch ko talaga yung exact meaning ng herald, parang hindi ko pala pwedeng palitan. Hark the herald, angels sing. Herald means, maraming meaning ng herald. First is, it's a messenger or a message. We are a messenger na, ang isa pang, kaya hindi ko siya pinalitan, ang isa kasing definition ng herald is to go first. Mauna. Mauna tayo to represent Christ. Ipakita si Kristo. Maging mensahero na Kristo. Maging mga saksi ni Kristo. So we need to herald Christ as the King over all the earth. Number 1 to, mga kapatid. Number 1. Kailangan nakikita sa buhay natin, na ipoproklama sa mga buhay natin, nasaan man tayo, sa school, sa trabaho, sa bahay, sa community. We need to herald Christ as the King over all the earth. Wag na nga munang over all the earth. Di naman tayo makakapag-go around the earth. Over your community, over your kinasasakupan. Remember, we are all kings. Amen? We are all kings. Meron tayong sariling jurisdiction na kinasasakupan. Yung pamilya mo, everything na naabot mo. Kailangan si Kristo. Because He is the King of Kings. So hindi lang King and Judge of all mankind. Malaking bagay ito na kailangan maipakita natin si Kristo na hari at hindi lang hari. Siya rin po ay Judge. Anong ginagawa ng judge? Humahatol. Nasa judge ang final decision. Tama, mali? Kahit anong sabi nung dalawang abogadong nagtatalo-talo, syempre, the prosecutor plus the defendant ba yun? Dalawa yan. Kahit na anong haba ng pinag-argumentohan nila, sa dulo yung judge siya magdedesisyon. Nasa kanya ang huling salita. Si Kristo, hari, siya rin ay judge. Who now commands all men everywhere to repent. Sabi mo nga sa katabi mo, repent. Our King and Judge, kinocommand ang bawat isa na mag-repent. So sabi ko na nga, Jesus is our King and Judge. Tandaan nyo mabuti yan ha, mamaya may exam tayo. And in His love for us, sa kanyang matinding pagmamahal sa atin, He wants us to be with Him in His kingdom. Sa kanyang pagmamahal sa atin, gusto ni Kristo, gusto ng ating Ama sa langit na makabilang tayo sa kanyang kaharian. Ay grabe naman. Meron po ba akong kasama dito na confident siya na masasabi na kabilang siya sa kaharian ng Diyos? Oh, hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Kung hindi ka pa confident, hey, pakinggan mo ito mabuti. Meron lang 2 ending para sa atin. Okay? We only have 2 endings in our lives na pwede nating, para itong RPG may 2 ending na pwede nating sapitin. Ano na yung isa? Either we will enjoy being part of God's kingdom. Ito yung unang ending. Happy ending to.
Sa lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo, sa lahat ng mga sumunod sa kanyang mga utos, sa kanya, sa lahat na nagtiis hanggang wakas, tayo raw po ay makakabilang sa kanyang kaharian. Hallelujah. Sinong gusto rito makabilang sa kaharian ng Diyos? Or, we will be judged to be punished in hell along with Satan. Dalawa lang. It's either sa langit ka, hindi nga sa langit, sa kaharian ng Diyos ang punta natin, or sa impyerno. Tandaan niyo to, saan ang punta natin? Hindi po sa langit. Dahil magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Hallelujah. It's either kasama tayo doon sa bagong langit at bagong lupa, or kahit ayaw ng Diyos, kahit mahal na mahal ka ng Diyos, sa dulo, sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, sa tunog ng huling trompeta, kapag ikaw ay nadatnan ng Panginoon, na sumusuway sa Kanya, pag ikaw'y nadatnan ng Panginoon na hindi nakipag-isa sa Kanya, na hindi ka disipulo ni Kristo, ano raw mangyayari sa atin? Tayo raw po ay huhusgahan para maparusahan sa impyerno kasama si Satanas. Sino pong gustong makasama si Satan sa impyerno? Yung seryoso ba? Of course, wala. Now, sino naman po rito yung ngayon pa lang tinuturing na si Kristo na hari ng kanyang buhay? Taas po yung kamay. Mag-take down note si Lord. Thank you, Lord. Nagtaas po lahat. Kasi pag wala, ipapauna na natin. Now, so you're saying that Jesus is your King. Now, if Christ is our King, then we need to obey all of His commands. Amen po ba? Ay nako. Ang hirap sa atin, hari lang natin si Kristo sa salita. Hari lang natin si Kristo pag linggo. Kapag tayo po ay nabuhay sa medieval na panahon, yung talagang puro hari, talaga naman makikita natin yung passion at loyalty ng mga subordinates lang hari. Grabe naman. I remember yung mga David. King David. Kita mo to King David. Matanda na si Haring David. Sa kanyang katandaan, nag-iisip bata na si David. Nag-hallucinate na. Sabi niya, kung makakainom lang mga ko ng tubig galing sa balon sa lugar na ito, yung lugar na tinutukoy niya, sa lugar ng kalaban nila, is magiging masaya ang aking puso. Alam mo yung mga loyal na mga tauhan ni David? Alam mo ginawa nila? Hating gabi, pumunta doon sa pagapang, talagang patago. Makakuha lang ng tubig galing doon. Mabigay lang sa hari, maplis lang yung hari nila. Pwede na nga nilang lokohin sumandok na lang sa kung saan-saan. Haring David, kinuha namin to doon. Pero hindi. By heart, sinusunod nila just to please their king. Tayo, hindi kasi mabigat hindi malaki yung gravity sa atin nung sinasabi nating hari si Kristo Hanggat talagang maturing mo siyang hari sa buhay mo, ngayon, titingin mo ba nag-ahari si Kristo? Maituturing mo ba talagang hari siya sa buhay mo ngayon? Sa klase ng buhay na ipinapamuhay mo araw-araw, kaya mo bang sabihin na Kristo, Jesus, ikaw talaga ang hari? Hallelujah. Sarap, no? Parang hinuhukay yung mga puso natin. Now, ano sabi ng hari natin? Repent. Ano raw yung command sa atin? Repent. Meron akong 3 verses na ipapakita sa inyo. Kabisado nyo rin naman. First, Matthew chapter 3, verse 2. Sabi ni Jesus, repent, for the kingdom of God is at hand. Matthew 3:2. Mark 1:15, ang sabi, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Next verse,
Sabi sa Acts 2:38, si Pedro naman, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. I can see here 3 stages ng isang Kristiyano na talagang nagre-repent. 3 stages. First, repent. Repent lang. Next, mayroon ng repent and believe. Ito yung umpisa eh. Sa umpisa, yung mga first time pumunta rito, tumanggap kay Lord, nagrepent lang yan. O, repent. Nagsisi. Habang tumatagal na, umatid na matagal-tagal, nakakailang buwan na, naniniwala na sa gospel. Talaga naman, excited na pag may mga word. Nagsusulat na, may nagsusulat pa ba? Talaga naman, pag uwi sa bahay, talaga namang iisipin niya, i-meditate niya yung pinag-aralan. Believe the gospel. At ito naman yung talaga na in love na kay Lord. Repent and be baptized. Hindi na mapakali, gusto na magpabaptize. Palakpakan nga natin si Lord, kakatapos lang yung baptism natin sa LCC. Oh, hallelujah! Ano po bang ibig sabihin ng repent? So, narinig natin, sabi ni Pastor Lucky before, kung nakikinig kayo ng preaching, ang repentance daw ay ganap na pagtalikod sa kasalanan. Ang repentance, hindi yung nag-sorry ka. That's not repentance. Sorry lang yun. Kita mo, sorry ka ng sorry, tapos bukas gagawin mo ulit. Sorry ulit. Hindi repentance yun. Now, repent in Greek is metanoeo. Sabi mo nga, metanoeo. That's the exact meaning of repent. It means to think differently. I will give you an example. Ikaw is addict sa kape. Sino po ritong addict sa kape? Amen. Sino po yung hindi mabubuhay na walang kape? Si kape. Dito si kape. Totoo, may mga tao na hindi kaya lumipas ang isang araw nang hindi nagkakape. Tama, mali? Oh, example yun ha. You so love coffee so much. This is repent. Ang repent is you will think differently about it. Yung isang araw, ayaw mo na ng kape. Dati love na love mo si kape. Yung kape. Tapos, isang araw, sinisiraan mo na yung kape. Ibig sabihin, you think differently about the subject. That's the repent. Okay? Mahilig ka dating kung anumang mga kasalanan na mahilig tayo. Lahat tayo may mahilig na kasalanan. Tama, mali? Sino po rito walang favorite sin? Sabi sa James, if you say that you do not sin, ikaw ay isang sinungaling and the truth is not in you. Lahat po tayo talaga may mga favorite na kasalanan. Na talaga namang tinatago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Meron po tayo lahat. Ay nako, wag na tayo magtinginan. Harap lang tayo tumingin. Lahat tayo, meron tayong mga kasalanan na tinatago-tago natin. Nakakala natin, na-overcome na natin. Nakakala natin, okay na tayo. Pero pag ikaw ay nasa comfort ng iyong buhay, wala kang kasama, walang nakakakita. Sumusulpot-sulpot, lumalabas-labas. Niyayaya ka ng iyong kasalanan. Meron! Tama? Yeah. And this is repent. Repent is you will think differently about that. Lagi kong ine-example sa inyo before, ine-example din nila Pastor Nicky, na napakalakas ko talaga magsigarilyo dati. Hindi ko po yan dinideny. Lagi talaga naman. At gustong-gusto ko talaga siyang tanggalin. Which is hindi talaga maalis-alis. Kasi napakahirap tanggalin ang bisyong sigarilyo. Talagang, it's very addictive.
Ngayon, nagkaroon ng life hack yung mga gustong tumigil sa Yossi. Anong pinalit? Vape. Tanong, tumigil ba sa Yossi? Hindi. Nadagdagan lang sila ng toxic. Naglolokohan lang tayo, mga kapatid. Now, nung ako'y na born again Christian, question, natigil na ba ni pastor agad-agad? Hindi. Hindi pa rin. Na born again Christian ako 2006, August. Sabi nga nila, every time pagtapos ng praise and worship, ako lalabas sa labas. Hindi po ako nakikinig ng preaching masyado noon. Parang nag-commit lang ako sa church, tumugtog. Sarap tumugtog. Labas, Yossi. Dami. Alam mo, gusto ko naman tanggalin eh. Pero this is one thing that pinagpapasalamat ko sa Diyos. Noong mga panahon na I'm struggling with that, hindi po ako naka-receive ng any condemnation sa church that time. Inayaan nila na Diyos ang kumilos sa buhay ko. Then, August. Anong sunod sa August? September, October, November, December, January, February, March, April, May. May, nagpunta po kami sa youth camp sa Iba, Zambales. May 2007. Yan, kasama ko sila Brother Del, sila Presi, sila Michael, sila AJ, nagkita kami doon. Hindi pa yan part ng church noon. Sa ibang church pa yan. Sa ibang church din kami. Imo pa yan, si AJ, gano'n. No? Parehas pala tayo nasa ibang church nun. I was baptized 2007, May. So after ko pong mabaptize, pag-uwi ko po sa bahay, this is repent. Pagkasindi ko po ng Yossi pagkatapos kumain, alam niyo po, ano yung nawala sa akin? Yung cravings. Yung dati na-enjoy ko every time I light the cigarette. I enjoyed it so much. Pero that time, hindi na na-enjoy ng baga ko, ng ano ko, nawala yung sarap, nawala yung ano, ang baho na ng amoy ko. Hanggang ngayon, naiirita ako pag nakakamoy ako ng nag-Yossi. That's repent. From something that I enjoyed, into something that I despised. Into something that I hate. Ayun ang repent. Hindi yung into something that you like, into something that you onting like na lang. Walang di repent yun. Ang repent is total change of mind. Oh, hallelujah. Nararamdaman ko yung mga kasalanan na umaangal. Huwag ka makinig dyan, huwag ka makinig dyan. Naririnig ko yung mga nakakatagong mga kasalanan natin. Huwag ka makinig dyan. Baka mamaya, isuko mo ko. Huwag mo ko isusuko. Now, repent is metanoio, to think differently. And what is repentance? Repentance is metanoia. Oh. Repent is metanoio. Repentance is metanoia. Meaning, reversal of decision. Yan. First, you think differently about the matter. And repentance is this. Yung dating decision mo, binabago mo. That's repentance. Yung dati, hey, alam mo, kaya nga hindi tayo dapat magusgahan eh. Hindi tayo dapat magusgahan. Kasi lahat tayo merong wino-workout sa buhay natin. Si God nga ang patient sa atin eh. No? Si God nga hindi pinipilipit yung kamay natin eh. He's waiting for us to realize this, na magrepent. Like the father ng prodigal son, he is waiting for the day na yung anak niya magbabago ng desisyon. Na yung anak niya nagbago ng isip. He's waiting for that great day. Thank you, Lord. And that's repentance. Kaya nga sabi sa Romans 12:2, sa buong Bible, ay ang verse na yan ang talaga nagsabi ng ibig sabihin ng repentance. Ano sabi sa Romans 12:2? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Kailangan mong baguhin, i-recalibrate ang isip. Dati masama ang isip, ngayon binabago mo na. Dati madumi ang isip, ngayon binabago mo na. Dati malaswa ang isip, ngayon binabago mo na. Dati brusko, masyadong harsh yung isip, ngayon binabago mo na. Kaya nga nagkaroon ng kanta, binabago mo ako araw-araw. Meron po ba akong kasama rito na handang magbago ng isip? We really need to repent. Why? This is a command of our King. Sabi nga yung mga Israelite, kaya sila nagtagal ng 40 years in the wilderness kasi yung isip nila ang tagal mabago. Ang masakit dito, sa sobrang katagalan nila magbago, walang nakapasok sa promised land na nanggaling doon. Alam niyo ba yon? Ang nakapasok sa promised land, 20 pababa, mga pinanganak na sa wilderness. Bukod kay Joshua and Caleb. Kasi silang tanging dalawa lang. Sa lahat, milyon-milyon yun. Milyon ang lumabas na Israelita sa Ehipto. And God is very patient for them sa loob ng 40 years na magbago sila ng pag-iisip. Pero hindi. Dala-dala pa rin nila yung mentality ng mga taga-Egyptian. So huwag kang masyadong matigas ang ulo. Huwag kang masyadong matigas ang puso. Sabi ng Panginoon, now, if you hear the word of the Lord, do not harden your heart. Baka hindi ka raw makapasok sa rest ng Panginoon. Ayun yung context nun, ng Hebrews 4. Ano yung number 1 task natin? To herald Christ as King. Ready ka na sa number 2? This is the second task na binigay sa atin ng Panginoon. To proclaim the good news of salvation by grace through faith in the atoning blood of Christ. Hey, listen, ito pong 1, 2, 3 na binabanggit ko ngayon, bihira lang po ako mag-preach ng 1, 2, 3 in chronological order. Dati kasi yung mga 1, 2, 3, pwedeng halo-halo. Naunahin mo yung 3, naunahin mo yung 2, naunahin mo yung 1. But this time, specifically, 1 is 1, 2 is 2, and 3 is 3. Ano ra yung 1? Kailangan talagang si Jesus muna, buo sa isip at sa puso mo na si Jesus ay hari at bit mo siya. Why? Mahirap mag-share ng good news ng salvation ng God kung ikaw mismo hindi kumbensido na hari mo si Kristo. Amen? Totoo. Doon nga, magsimula ka muna doon na ikaw ay isang mamamayan ng langit na ang hari mo ay ang Panginoong Jesus. Whatever endeavor you have, sa eskwelahan, sa trabaho, sa community, kailangan makita na ang hari mo si Kristo. Ngayon, kapag sanay ka na ang pinapakita si Kristo sa buhay mo, now, you can proclaim the good news of salvation by grace through faith in the atoning blood of Christ. I so loved yung kinanta natin kanina, second song. Alam yung Hosanna ng kanta? Sarap, no? Favorite ko kinakanta yun eh. Hosanna. Saan ba nanggaling ang Hosanna na yan? Tingnan natin. Sa Matthew 21:9, nung si Kristo ay pumasok sa Jerusalem, yung mga tao kumuha ng mga fig leaves, mga dahon, nilagay sa dagdanan, winagawayway na ganyan. And the crowds that went before him and that followed him were shouting, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Sarap kantahin, sarap basahin, but have you ever thought or wondered, ano ba ibig sabihin ng Hosanna? Why are they shouting Hosanna? Is it like hallelujah? So praise God. So ang ibig sabihin po ng Hosanna, ano to, trivia. Quiz to quiz. Maraming nagsulputan ng mga convenience store ngayon. Tama? Bawat kanto meron. Mga supermarket na mga nagsulputan. Hulaan nyo nga, isa doon, ibig sabihin, Hosanna. Ano yung mga nakikita nyo dyan? Alphamart, hindi mo siguro Hosanna yun. Ha? Hosanna literally means, oh, save.
Di ko alam kung sinadya nila yon o nagkataon lang. Or, pray, save us. That's the meaning. Because when Jesus Christ came sa Jerusalem, ang mga Israelites, sila ay nag-cry out ng kaligtasan under the Roman government. Sila po ay colonized ng Romans that time. Talagang hirap na hirap po sila sa buhay. They're crying out, "Oh, save! Pray, save us!" Literally, they're crying out for help. Hanggang sa naging na talaga yung Hosanang word. It's a Hebrew word. Hosanna in the highest, oh save us. Alam mo, nakakalungkot dito. Many believes in Jesus as the Lord and Savior, but still doesn't believe that he or she is saved. Marami ang naniniwala kay Jesus na siya ang tagapagligtas, pero hindi pa rin siya naniniwala na siya ay ligtas na. Nakita ko po yan sa Reels kagabi. Ang galing ni Lord eh. Yung mga napapanood ko doon, nakarelate sa preaching ko eh. Meron siyang kinausap. Puno ng tato, nakakatakot itsura, mga gangster na lugar. Do you believe in Jesus? Oh yes, I do believe Jesus. Of course I believe in Jesus. Do you believe that He is a Savior? Yes, I do. Do you believe that you're saved? No, I'm not. Because I still do many sins. Totoo. Even dito sa kalagitnaan natin, naniniwala tayo na si Jesus ang tagapagligtas. Ang tanong, naniniwala ka ba na kapag ika'y namatay ngayon or dumating si Jesus ngayon sa mga sandaling ito, ligtas ka kaya? Totoo. Hello? Sa mga sandaling ito, may bumagsak na aeroplano dito sa lugar natin. Church, we can never share into the whole world. Hindi natin kayang ibahagi sa mundo na si Jesus ang tagapagligtas kung ikaw mismo hindi sigurado kung ligtas ka. Kaya hirap na hirap kang mag-share sa iba na may kaligtasan sa pamamagitan ng grace ng Lord kasi ikaw mismo, you are not convinced. Kasi alam mo rin sa sarili mo na marami ka pang kalokohan. Kaya nga yung number 1, repent. Now believe that you are saved. Ephesians 2:8-9. For by grace, saan daw po tayo naligtas? Naligtas ka ba kasi umutin ka sa LCC bago ka mag-basketball? Of course not. Naligtas ka ba kasi nag-offering ka ng malaki? Of course not. Nagligtas ka ba kasi mabait kang tao? Of course not din. Naligtas ka ba kasi maganda ka? Hindi rin. Bakit daw tayo naligtas? Paano tayo naligtas? For by grace. Sabihin nga natin, grace. You have been saved through faith. Anong ibig sabihin ng faith? Pananampalataya. And this is not your own doing. It is the gift of God. Not a result of works so that no one may boast. Hello, church. No one of us here ang pwede magmayabang na mas save ako kaysa sa'yo. Walang ganun. Even yung nakikita mo sa labas ng mga masamang tao, hindi mo pwede sabihin na hindi ligtas yan. Hindi mo alam ang mangyayari. Sabi may nauunang nauhuli. May nauhuling nauuna. Lord, nawa! Nawa! Lord, nawa, sa dulo kasama pa ako. Ganun. Ang daling sabihin na mainit ka ngayon. Isang araw yung init mo pwedeng manlamig. Pwedeng mawala. Sabi ni Peter, make your calling and your election sure. Every day, church, pwede ba every day whenever we wake up, let's take a moment, 5 minutes, 10 minutes to thank God for this day na nagigising ka ulit. He sustains you, and thank God for the gift of righteousness, and thank God for the salvation that you have received. It is what we call salvation check. Salvation check. Every day. Why? Kasi minsan mayabang tayo. Ang yabang nating Christian. Okay lang yan, kahit di ako magsimba dyan. Ligtas naman ako eh. Mahal naman ako ng Diyos eh.
Ang yabang. Gagawa ng kasalanan, okay lang yan. May grace, mahal ako ni Lord. Hindi magsisimba ng ilang buwan, ilang linggo, okay lang yan. Si Lord alam puso ko. Hindi ako pwedeng husgahan ng kahit sino. Kung naiintindihan mo ang kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos sa'yo, araw-araw dapat magkaroon ka ng takot sa puso mo. When pride comes, then comes disgrace. But when humility comes, there is wisdom. Now, for those of you na feeling niyang, de pastor kasi hindi mo alam kahit kailan hindi na ako maliligtas. Ang ginagawa ko lang na ito is, gusto ko lang ibalik sa Diyos kasi masyado na ako naging makasalanan. Di mo alam, pastor, kung ilang milyon na ang napatay ko na langgam. Di mo alam, pastor, kung gaano kasama yung naging past ko. Ako hindi ko alam, pero si Lord. Sino rito ang gustong tanungin si Lord ngayon kung ligtas siya o hindi? Meron ba dito yung gustong, yung nagtatanong sa puso, tatanggapin pa kaya ako ni Lord sa lahat ng kalokohan na ginawa ko? Nararamdaman ko meron So tanungin natin kay Lord, Lord, tatanggapin mo ba tong taon to sa tindi na nagawa niyang kasalanan? Tingnan natin. Let the Bible answer you. Sabi sa Isaiah 1:18, come now, let us settle the matter. Galing, no? Palakpakan natin si Lord! Uy, grabe, wala pa nga, nanginiliabutan na ako doon. If you're asking, ang tagal ko na kasi hindi nag-church, ang dami ko ng mga naging segue na kasalanan. Pero Lord, I repent. Kaya mo pa ba akong tanggapin? And this is the answer of the Lord to you. Come now, son. Come now, daughter. Let us settle the matter. Remember, Jesus is our judge. Yung judge mismo nagsasabi sa'yo. Ano sabi niya? Though your sins are like scarlet. Do you know what's scarlet? It's the reddish, pinaka-red na red. Or crimson. They shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa paningin ng Panginoon Diyos, sa iyong pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, by the blood of Jesus, He washed us as white as snow. What can wash away my sin? Nothing but the blood of... Tagalog, hali kayo at tayo magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papaputiin tulad ng yelo, bulak. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Paano nagawa ng Diyos? Paano nagawa ng Diyos patawarin ang iyong kasalanan? Paano nagawa ng Diyos na makita ka niya bilang isang precious na minamahal niya? Paano ka na ipabilang ng Diyos sa kanyang kaharian? Tindi-tindi ng kasalanan natin. Alam natin kung paano? Hindi siya nagising isang araw. At sabi niya siguro, matagal na akong galit sa mga tao. This time, hindi na ako galit. Magandang gising ko ngayon. Lahat ng tatanggap sa akin ngayon, pinatawad. Hindi po ganun. Siya po ay judge. He is a rightful judge. May batas na kailangang matupad. At ang tanging paraan para daw po tayo ay mapatawad ay yung kasalanan na ginawa natin ay mabayaran. Hello? Meaning to say, kaya tayo kayang tingnan ng Diyos na maputi pa sa yelo, sa niebe, dahil may nagbayad. Sabi mo sa tabi mo, may nagbayad kasi para sa'yo. May nagbayad! At yung pinambayad daw, hindi gawa ng mga pilak at ginto. We were bought not with precious silver or gold, but by the precious blood of Jesus Christ. Dugo mismo ng kanyang kaisa-isang anak. Dugo ng ating hari ang pinangbayad para sa ating mga kasalanan.
Purihin ka, O Diyos. Kaya sabi sa Hebrews 10:14, for by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Hallelujah. Nung unang panahon, araw-araw, ay nako, siguro kung mabubuhay tayo sa Old Testament, at lalo tayo yung mga Hudyo, alam mo, ini-imagine ko palang kinikilabutan na ako. Alam niyo kung bakit? Araw-araw, nag-o-offer sila ng hayop. Can you imagine kung ilang milyong hayop na yung in-offer nila? Araw-araw! Pero hindi nakakapagtanggal ng kasalanan. Pero itong in-offer, kaya nung nakita ni Juan Bautista si Jesus, ano sabi ni John the Baptist? Behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Hallelujah. Dati tinatawanan natin yun, tama? Nakakanta pa natin yun. Kaldero ng Diyos. Hindi natin alam eh. Ngayon nga, kordero na nga. Hindi nga natin alam, ibig sabihin ng kordero ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng kordero, the Lamb of God. Ito pong kordero ng Diyos na ito yung inialay, ito yung pinatay, yung dumanak yung dugo para bayaran ang kasalanan mo. Oh, hallelujah. Kailangan mong maniwala ng lubusan sa kaligtasan na iyong tinanggap. Hello? Kailangan mong maniwala ng lubusan. Alam mo kung sino yung nagpapatuloy sa kasalanan? Sabi mo, sino po? Ang nagpapatuloy sa kasalanan, sila yung hindi talaga lubusang naniniwala na sila'y pinatawad na. Totoo. Why? Hindi. Hindi pa naman talaga ako, hindi ko sure. Marami pa naman yan eh. Gagawa lang. Pero kung alam mo na tayo kayo pinatawad na, you will be super grateful and thankful and praiseful and worshipful and fearful. Kailangan mo maniwala ng lubusan sa kaligtasan na iyong tinanggap upang maibahagi mo din sa iba ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Wala kang lakas ng loob mag-share sa iba na sabihin mo sa makasalanan, kapatid, pinatawad ka na ng Diyos sa iyong kasalanan. Tanggapin mo lang Panginoong Jesus, tanggapin. Hindi mo kayang sabihin yun kung ikaw mismo tama, mali. Ay, nako, you can never give what you do not have. Kaya naman, number 3. Ito na yung number 3. To make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey all of God's commands in the Bible. That applies to us today. Pastor, teka lang, di ba topic mo, Great Commission? Di ba dapat number 1 yan? So sabi ko nga dyan, have you noticed that this task is already at number 3 and not at number 1? Because number 1 and 2 must be clear in our hearts to be able to do the number 3. Because number 3 is discipleship. We are called to disciple. We are called to disciple. Tandaan niyo yan. Anong ididisipulo mo kung hindi mo naiintindihan kung anong ididisipulo mo? Tama? Ano yung unang-una kong tanong sa inyo nung kanina bago mag-start? Sino rito ang disipulo ni Kristo? Because discipleship is duplicating what you are. Tama? Eh kung masama ugali mo, nag-disciple ka, eh di na doble na kayong masama ugali. Tama, mali? Yan nga sabi sa mundo, birds of the same feather are the same birds. Flock together. Kaya nga napaka-vital. Kaya maraming churches bagsak sa disciple making kasi yung mga sarili pa lang nila, hindi lang naiintindihan masyado yung 1 and 2. First, kailangan convince ka na si Kristo ay yung hari ng buhay mo. Pangalawa, convince ka sa salvation na natanggap mo at sinishare mo to sa iba, sa mga mahal mo sa buhay.
Kasi kung alam mo kung yung gravity ng pagliligtas ng Diyos sa'yo, meron ka pang mahal sa buhay eh. May mga anak ka pa, asawa, kapatid, nanay, tatay, kaibigan, kaklase, tama? Na hindi ligtas. Ngayon, gusto mong i-share sa kanila kasi yung kaligtasan. Ay nako, ito pakinggan mo, yung mga tao na nahihiya mag-share ng salvation kasi hindi nila naiintindihan yung salvation na tinanggap nila. Hindi nila alam yung lalim. So yung number 3 natin is to make disciples. Discipleship, ito po yung proseso sa kingdom. Ito ang proseso natin. Ang tanong, gumagawa ba tayo ng disipulo natin? O disipulo ni Kristo? Disipulo ni Kristo! Ay nako, matakot kayo kung ang disipulo na ginagawa natin ay tayo. At ang daming magiging pastor pa na ano dyan. Lahat tayo, hindi perfecto. Tama? Pinaparami lang natin yung mga sama ugali. O may disipulo ako, may disipulo ka, may disipulo ka. Lahat yan may mga part na sablay, tama? Because disciple means a pupil or a follower of any teacher. Dito sa church natin ay pinagpala ng maraming teacher. Yung mga estudyante nyo pala ay mga disciple nyo. Sa secular world. But in the Christian essence, discipleship is the process of making someone become like Christ. Kaso nga, mahirap gumawa ng isang tao maging katulad ni Kristo kung yung gumagawa, hindi naman katulad ni Kristo. Tama? Ayun ang discipleship. The disciple of Christ is to become like Christ in everything. Hello, church? Kaya nga si Jesucristo, nung siya'y naging tao dito sa mundo, 2,000 years ago, He walked on this earth. May kanta nga, di ba? I'll walk where you walk. May ganong kanta, di ba? Yung luma. Ayun. You walk where I walk. He set an example on how to walk in this earth bilang tao. Nung si Kristo po ay nasa lupa, siya po ay 100% tao. May kasama po ba akong tao dito? He set an example. Sabi siya po ay naging panganay sa lahat ng mga nilikha. He set an example. Namatay si Kristo, tama mali? Namatay. Mamamatay rin po tayo, tama mali? Yes. Ang tanong, nabuhay si Kristo, tama o mali? Tama. Yung kanyang pagkakabuhay, nagkaroon po siya ng glorified body. Ngayon tayo, sa ating kamatayan or pagbabalik ni Kristo, tayo rin daw po ay magkakaroon ng glorified body. Sinimulan niya ang mangyayari sa atin. Kaya ngayon pa lamang, sinasanay na po natin na tayo maging kalarawan ni Kristo. Binalik na nga ng God yung image ng God eh. Oh, hallelujah. And that's discipleship. So yan po yung sisimulan natin talaga. Yung mga magtotropa-tropa dyan, magtinginan tayo. Si Kristo pa ba nakikita sa atin? So in this church, we will start that. Nag-start na nga, basketball natin. Malaking bagay. Malaking bagay. Sa umpisa, requirement lang magsimba para makalaro. Pero hindi nyo alam, sa bawat linggo na inuupo nyo dyan, ang salita ng Diyos pumapasok sa mga puso ninyo. Hinahayaan ninyo na baguhin kayo ng Diyos, dalhin sa kanyang larawan. Isang araw, magdidesisyon kayo, parang gusto ko rin yung nakikita ko at tumutugtog, sumasayaw. Gusto ko rin magpagamit sa Diyos. Nakaka-bless. Nakita nyo ba? May bago tayo singer dito kanina. Oh, grabe naman. We will do that. Paparanas natin sa lahat ng talaga namang pagiging maglingkod sa Panginoon. Ay, grabe. And that's discipleship. Di natin alam. Kaya nga sabi ni Paul, and you should imitate me
just as I imitate Christ. Ito po ang discipleship. Kaya siguraduhin natin sa lahat ng ginagawa natin, hindi natanong natin, kung si Kristo kaya nandito sa kalagayan na to, ano kayang sitwasyon niya? Question, I will leave this with you guys. Are you a disciple of Christ? Is there any area of your life that display Christ-likeness? Hindi tayo perfect, di pa tayo perfect. Pero i-evaluate mo yung sarili mo. Meron naman bang part ng buhay mo na di-display na parang si Kristo na yung lumalakad? By faith, by deeds, by works, by actions, by words. Tama? Oh, hallelujah. Evaluate ourselves. Kung sino pa ba nakikita sa atin? Si demonyo pa ba o si Kristo na? O sarili pa rin natin? Bibigyan ko ng isang tip kung paano talagang ma-display si Jesus sa atin bilang isang disciple niya. Si Jesus nagsabi nito, John 13, a new command I give you. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Nakita mo yan? 2 verses, 3 times. Redundant naman masyado si Jesus. Hindi po siya nagiging redundant dyan. Because if we love one another daw, makikita ng mundo na tayo ay mga disipulo ni Kristo. Oy, hallelujah. Thank you, Lord. May natutunan po tayo ngayong umaga. 1, 2, 3 yun So in conclusion, the church can never disregard the Great Commission and still walk in godly obedience. Huy, hindi mo pwedeng sabihin na simbahan na ikaw ay church, pero hindi ka lumalakad sa pagsunod sa Panginoon. Okay? And the Great Commission must be accompanied by a call to repentance and faithful obedience. Ang ibig sabihin po dyan, hindi lang tayo basta share ng share, patanggap ng patanggap. Wala pong kwenta yung magpatanggap ka ng pagpatanggap para lang masabi na marami kang na-sharean. Hindi po ganun yun. Tama? Dati ganun no? Dati ganun lang yung mindset natin Sharean mo na sharean. Hindi po pala ganun. Ang Great Commission, kailangan may call into repentance and faithful obedience. Pag pinatanggap mo, alagaan mo. Bantayan mo. Pakita mo. Set an example ng isang buhay na binago ng Diyos. Meron po ba akong kasama dito na handa na baguhin ng Diyos? Meron po ba tayo dito kasama na andang isuko sa Diyos yung mga hindi pa natin na isusuko? Tayo po lahat tayo umuko. Ama, marami pong salamat, O Diyos, sa amin pong napag-aralan ngayon, O God, na kailangan naming isipamuhay, Lord, sa iyong kaharian. Unang-una na ma-display ang aming hari at ang aming judge na si Jesus sa aming buhay. I pray, O Lord, na ang bawat isa magkaroon ng banal na pagkatakot, God, na sumunod. And Lord, makonvince po sana nawa ang bawat isa sa kaligtasan na ibinigay mo. Thank you, Lord, by grace. At kami maging instrumento mo, Panginoon, na maabot pa ang mga ibang tao na minamahal mo din, na minamahal din namin. May bahagi namin, Lord, na may kaligtasan din na nag-aantay para sa kanila sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. And thank you, God, nawa ang bawat isa ay maging disipulo mo at makapag-disipulo rin kami, Panginoon, ng mga iba pang tao na minamahal mo. Naway, kung may nasampungan ka, Lord, sa amin na mga kahinaan, mga kasalanan, O Lord, na hindi pa mabitawan, God, may your grace, may your Holy Spirit convict us, O God, into true repentance. Magkaroon kami, Lord, ng ganap na pagtalikod sa mga kasalanan at change of mind and the reverse of decision, O God, sa aming mga buhay. Sa aming paglabas, O Lord, ma-display ang iyong kaluwalhatian. Makita ang ikaw ang hari sa aming mga buhay. Bless each and everyone, O God. Marami pong salamat sa iyo pong lahat ng mapurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Thank you, God. To God be glory.